Hello po, kamusta po kayo? Magluluto nga po pala tayo ng inubarang manok. Karamihan po sa inyo, hindi niyo po alam yung inubarang manok. From the word ubad, ito yung pinaka middle part ng isang puno ng saging. Ayan, kung nakikita niyo po, yung, yan po yung pinakagitna kung saan ay puti at malambot. Pinaghihiwak po siya ng manipis. Pagkatapos ko siyang hiwain ng manipis, lalagyan po siya ng asin para ito po ay ating pipigain. Pipigain po natin siya ng pinong-pino hanggang sa kumatas yung kanyang pinakasap, yung tubig ba. Yan, hanggang ganyan po yung itsura niya. Para parang mapakla, pero parang mapait. Tapos po, gaganyanin. Gumamit pa ako ng 2 stick para makuha yung kanyang fiber. Kasi matigas po yan na part eh. Parang di ayang kainin. And yan, sineparate nyo na po yung ubad, tapos yung tubig, at ayan yung tinanggal natin na fiber part. So, ayun, nag-prepare na po ako ng sibuyas, kamatis, sibuyas, bawang, luya, manok natin. Mas mabuti po yung native. At ito po yung ating unang gata at yung pangalawa. Yan po. Una po, magigisa po tayo init po muna na tayo ng mantika. Then, gisa po natin yung bawang. Nasa sa inyo kung ano po yung unahin nyo sa tatlo. Yan, gisa lang ito natin golden brown, hanggang golden brown. Then, sibuyas. Yan. Halo-halo lang. Gusto ko kasing ginigisa na yung parang nakikita na yung kaluluwa. Next po yung luya. Yan. Gisa lang po ng gisa. Yan. Naglagay nga po pala ako ng asin. Para sa gisa natin, malasa na. Next po, gigisan natin yung manok. Ito lang po yung backyard na klase. Pero mas masarap talaga pag native na manok. Ayan po yung pinaka the best na luto sa inubarang manok. Kaso walang alagang manok, kaya ayan na lang. Bumili na lang tayo ng backyard sa tindahan. Sa palengke. Yan. Naglagay na po ako ng paminta. Yan. Gisa-gisa. Sorry po, di po ako marunong mag voice over. Yan. Tinakpan po muna natin yung ginisa natin hanggang sa lumabas ng katas niya. Yan. Para malasahan natin yung katas ng manok. Ayan po. Next naman po ay tatakpan ulit. So, yan na. Kikita nyo po yung parang naluto na yung manok natin. Kumatas na. And then, yan, sa ganyang part, naglagay na po ako ng yung kalawang gata. Then, sabay na natin yung ubad ng saging. Yung ubad ng saging, from the word, yung inubaran, parang, yung saging kasi parang inubaran. Yan, kaya sa ganung word nanggaling yung inubaran na manok. Ubad, inubad na saging. Yan. Halo-haluin na lang po natin. So, nakikita nyo parang konti yung sabaw. Pero mamaya dadagdagan po natin ang tubig. So, ayan, tinakpan muna natin para masamantalang maluto yung pangalawang gata at yung ubad. Yan na po. Naglagay ako ng konting tubig kasi parang konti lang yung pangalawang gata na nilagay. At para na rin po sakto sa pagluluto ng manok natin. Ayun na po siya. Then, hinalo-halo. Naglagay na po ako ng asin para
malasa na. Yan, haluin lang po natin ng haluin. Actually po, madali lang po magluto ng ganyan. At saka konti lang naman yung ingredients niya. Ayun lang, parang matrabaho sa pag-ubad pa lang ng saging. Ayun na po. Naglagay na rin ako ng ibang seasonings na pambalasa. Halo lang po natin ng halo. Ewan ko po sa inyo if nagawa nyo na rin yung ganitong style na pagluluto. Or alam nyo yung ganitong klaseng luto ng ulam. So, yun ang titikman ko na at medyo okay na yung lasa. Ang pinaka-final po yung ating kakang gata or yung unang piga ng gata. Masarap kasi pag huli at medyo creamy. Haluin lang po natin ng haluin. Hanggang sa ma-incorporate lahat yung ingredients. Halo lang po tayo ng halo. Then, maya-maya maluluto na rin yan hanggang sa... At ayun na nga po, luto na yung ating inubarang manok. Salamat!